VP Sara bumuelta na sa mga sumalbahi sa tatay niya. Grabe, supal pa lang lahat ng mga congressman sa sinabi ni VP Sarang to. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Hindi nyo ako napanood sa SMNI dahil nagpa-opera ako. Bali operado tayo ngayon, operado. So ngayon, eto nga pag-usapan natin, grabe kahapon, no? Grabe, talagang binuhay mo na naman ang lamang lupa ng mga supporters mo, Tatay Digong. Grabe yung banatan kahapon, grabe ha. Alam ko sa inyo maraming napuyat, maraming mga napagod dyan at talagang sumubaybay sa hearing doon sa Quadcom. Kung tawagin ng iba ay Tuwadcom. Kung tawagin ng iba ay Tuwadcom, no? So talagang grabe yung pagkaganapan doon kay Castro. Halos lahat kay talagang lahat ng mga lalong-lalo na yung nagmisa si Kabeni. Ayop na yung nagmisa doon sa hearing no? At kaya ganyan, no? Yung mga salbahing mga tao ang hilig magbanggit ng Diyos. Tapos, ang pinakamalupit pa dito, nanumbat pa. Pero iba natin ng video yun, no? So, at yun, at pinakamaganda na nangyari dun, may isang talagang hindi pa naman pala lahat ng mga congressman ay nadadala or na tatakot sa pera. Or sa madaling salita ay hindi lahat ng congressman ay nasisilaw sa pera, no? So, may isang congressman doon na talagang ginamparan niya, totoo ang kanyang sinabi, si Cardema. Si Cardema ba yun? Oo, napakaganda ng mga sinabi niya. Talagang nasapul lahat ng mga buhaya. Kaso nga lang, medyo hindi kanatuwa to ng mga crocodile. Dahil pagkatapos niya magsalita ay talagang binanatan siya ng mga crocodiles. So pag-usapan naman natin itong mga panayam ni VP Sara Duterte patungkol ho dito sa nangyaring hearing kay PRRD. Ito yung sinabi ni VP Sara, it's clearly a political persecute. Hindi talaga naman kahit namang balibalik-tarin nyo yung mundo, balibalik-tarin nyo yung nangyayari, ganun at ganun naman talaga din yung kinakalabasan. At talagang tingnan nyo yung mga tanungan doon kahapon talagang baradong-barado samantalang inaamin na ni PRRD lahat. Na ano ko yun, lahat ng nangyari, ako ko yun, no? Pero wala pa rin magawa, no? At isa sa pinaka nag-highlight doon yung awayan nila ni Trillanes. Namuntik ng mabato ni PRRD ng mikropono sa mukha. At yung attitude ni Paduano. Ewan ko itong Paduano, parang may saltik sa utak no? Hindi nyo manano itong nandito ko. May puti na akong boka. Nakonte. Matanda na ako. Ay, si Paduano, no? Parang may saltik sa utak. Doon pa lang kitang-kita mo na yung attitude Attitude ng isang NPA. Gago! Bali-balita, di umano si Paduano kasamahan nila Franz Castro yan sa NPA. Sabi-sabi pa lang naman yun. Wala pa naman yun 100% na katotohanan. Pero balita ko rin may kaso din yan. Doon napakayabang, no? Grabe na yung mga congressman natin. Partida, congressman pa lang sila. Paano pag naging mga senator yan, naging vice president or presidente, buta na, yabang ng mga yan. Hindi, totoo lang kasi doon mo mapag-ano na tingnan nyo si PRRD, kahit ganun si PRRD, kahit dati siyang presidente ng Pilipinas na karapat dapat niyang ipagmalaki. Pero tingnan nyo, walang kayabang-yabang sa sarili. Ganun dapat kaso yung si Paduano, alam mo kung sino no? May paano-ano pa may pagganong-ganon pa O bakit hindi mo kinuntem si PRRD? O ngayon, sino ang duwag? Makapagsalita siya ng makapagsalita ng... Uy, mamaya na. Makapagsalita ng duwag si Paduano, kala mo siya napakatapang. Kasi ganito iba yung tapang na naninervyos ka. Hindi totoo yung kay Paduano, nervyos yun.
Oo, hindi yun kasi ang pagiging, ang tapang kasi, iba-iba ng anggulo yan eh. Katulad nung tapang ni PRRD, chill lang. Chill lang si PRRD, masakit yung tahi ko. Chill lang si PRRD, na chillax lang, pero yung tapang, nandun pa rin. O tingnan mo si Paduano, masyado niya ng masyado niya ipinapakita na matapang siya. Pero sa loob nun, nervyoso siya. Hindi, yun ang nakikita ko kay Paduano, sorry talagang makikita mo talaga yung pagiging nervyoso niya. Mapapansin nyo naman, di ba? Yung mga ganung galawan kasi nervous yun. Yung tipong tatalikod ng ganun, tapos magsasalita, biglang tatalikod. Huwag kayo magpapaniwala. Ano yun? Nervous yung ganun. Sa madaling salita, kinakabahan. Oo, ganun ang isang tinatawag na duwag na tao. Yung tipong magsasalita sabay tatalikod, yun eh. Pero ang tao, kapag kinumporta mo, ano tag doon? Hindi ko mabinggit ng maayos. Kapag hinarap mo ang isang tao at nandyan pa rin siya, napaka-chillax niya, diyan ka na matakot. Dahil iba yung iba yung nasa utak niyan. Pero yung mga katulad ng galawan nila Paduano, nila Abante na yung pasigaw-sigaw. Pasigaw-sigaw, patas-taas ng boses, wala yun. Kung nga hindi nga congressman yan amunin mo ng sapakan yan, hindi mo lalaban yan. Gago! Diba mga ka-DDS, mga banateros. Kaya yung mga nangyari kahapon na yun, isang doon ng isang mga buhay na patunay na wala talaga sa ayos sa mga congressman. Hindi po lahat dahil may isang congressman po doon na tinindigan niya po ang kanyang prinsipyo at yun nga, kaagad naman siyang binali agad nila Castro at nila Barbers. So lang tayong magagawa doon. So ito, bago tayo mapunta doon sa mga banat ni BP Sara mapatungkol sa tuwadkum o sa mga baby crocodile ni Tamba, dito muna tayo mapunta sa pagdalo ni BP Sara. Ito, BP Sara dumalo sa Senate Budget Deliberation. 733 million o BP budget inaprubahan sa loob ng 10 minutes. Ba, ayos to So ito po, panoorin natin. At syempre, bago pala natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, panoorin natin to Asa na ito, yan. So sa loob ng 10 minutes, bakit sa hearing ang tagal? Ilang hearing pa yung nagawa bago i-aprobahan. At sa Senate ang dali lang, 'di ba? Ibang-iba talaga ang kapag niya ang baba na niya tapos hirap-hirapan pa. Sabagay, kung may bayad naman kada hearing, ganun talaga. So ito po, panoorin natin. Magandang gabi, Asher. Sinabi ba ni VP Duterte kung bakit siya dumalo sa Senado habang hindi na siya ulit sumipot sa lower house? Tagal niya ay wala namang kinalaman sa Ang tagal nung nagsasalita. paano kalang budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na siya muling sumipot pa sa budget hearing ng House of Representatives. They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person.
Sa kabila nito ngayong araw ay muling dumalo ang Vice Presidente sa Senado para sa budget deliberation kung saan kasama ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan. Magugunita na mula sa 2.037 billion pesos na hiling na pondo ng OVP ay bumaba ito sa nasa 733 million pesos. Ang laki ng ano, no? Ang laki ng binaba, oh. Tignan nyo. 2 billion. Oo. Tapos ibinaba ng 733 million. Etong 733 million na to, sandamakmak pa na hearing ang ginawa. Oo, grabe. Matapos tapyasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit pagdating sa plenaryo ng upper chamber, umabot lang ng 10 minuto at lumusot na agad ito sa Senate budget deliberation. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Sobrang nga nagtataka eh. Sobrang nagtataka ang mga tao na bakit ang tagal aprubahan at kung ano-ano pang chechi burechi ang ginagawa dito sa OBP o sa OBP budget na to. Samantalang mga taong bayan naman may kinabang dyan. Hindi naman mapapakinabangan ni BP Sara yan. Alalahanin nyo Office of the Vice President ang laging nangunguna na tumulong sa mga sakuna dito sa Pilipinas. Tapos itong napakaliit na to na budget na nga lang na umabot ng 733 million na dating 2 billion ang laki nga ng kinaltas nila. Ang kawawa dito, yung mga maaari pang pasanang matulungan ni BP Sara or ng Office of the Vice President kaso inahadlangan nila yun. Kasi gusto nilang mangyari sa kanila yung simpatya ng mga tao. Na sila lang palagi yung tumutulong. Isa pa rin to sa mga diversional tactic ng gobyerno. Na para lang mapag-usapan ng OBP budget na to, para hindi rin mapag-usapan yung budget nila. Samantalang yung budget nga ni Marcos hindi na pag-uusapan. Biro mo 1.4 billion a day flood control nga. Gago! Ayon kay VP Sara, hindi na ito humiling pa o humihiling ng dagdag na budget at pinauubayan na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng pondo ng kanyang tanggapan. Aniya, susunod lang sila sa ibibigay sa kanilang pondo at pagkakasyahin anuman ang matitira. Gayunman, umaasaan niya mga tauhan ng OVP na Wait lang, may napansin kayo, tingnan niyo, punit na yung mukha ni Marcos dun. Gago! Wait lang lakihan natin, tingnan niyo yung tawag dito, yung tarpaulin ni Marcos doon sa taas ng pinto. Punit na. Gago! yung noon na lang yung kita eh. Hayop na yan. Kita niya, makita niya. Yan, nakitang-kita niyo. Hayop. Kawawa naman si Marcos, noon na lang yung tinira. Wala nang yung president na lang president tapos noo. Gago! ang galing ng office. Di, tama naman dyan. Ako, pabor ako dyan. Office of the Vice President yan. Tapos nandyan yung mukha niya. Okay din yan. Maganda nga. Ang ganda ng ginawa. Wait lang i-picturean natin. Ang ganda ng ginawa dito ni VP Sara. Nakakatuwa ito picture. Okay. So, post natin mamaya. tauhan ng OVP na madadagdagan nito bago aprubahan. Maaari kasing mawalan ng trabaho ang nasa 200 personnel nila, lalo pa ang mga Yung kawawa dito, isa pa yan. Bukod sa mga taong matutulungan sana ng OVP or nung budget na yan na ginigipit nila, ang isa pa dyan na mahihirapan at maapektuhan dito sa issue na to ay yung mga empleyado. Dahil yung pera na yan, dyan din sila kumukuha ng mga pangpasahod sa mga tao nila. Kaya nakakaawa din talaga. Tapos yung iba pag inigipit pa sa hearing, kinokontempt pa. Ganun kawalang ya ang gobyerno ngayon. Nasa satellite office nito na posibleng humantong rin sa pagsasara.
course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance, dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag tapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit nung budget, nag-i-implement nung project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget, no, at mag-implement nung project. Samantala, kasabay ng budget deliberation sa Senado ay ang quadruple committee hearing ng House kaugnay ng mga issue sa war on drugs campaign sa ilalim ni Duterte ng Duterte. Tabi pala talaga sila ni Dilima at saka itong Peking Pari, no? Ano kayong ano kayong pangaramdam nun, no? Katabi mo si PRRD. Katabi ng isang pinakulong niya, tapos ito pa isa pang abnormal, oh. Administration. Inihag naman ni VP Sara na hindi siya umaasa ng patas na pagdinig ng lower house sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course not. No, I do not expect fairness because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no, last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget Obvious naman na hindi naman talaga patas, eh. ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. June, kanina isinabi din ni Vice President Sara Duterte na walang ibinibigay na commitment sa kanila ang Senate Committee on Finance kaugnay nga ng pagbabalik ng kahit bahagi lang ng original na hiniling nila na pondo para sa Wala na yan, eh. Wala na ngang, paubos na nga budget, eh. Dito para kay BP Sara. Wala na yung BP Sara, paubos na nga yung ano, eh. Wala na nga tayong budget sa Pilipinas, eh. Tsaka ito malamang sa malamang nasa bulsa na nila. Halimbawa yung 2 billion na yan na hinihingi nila sa'yo, kaya isa rin sa nakikita ko kaya hindi din na maibigay sa iyo yan dahil nga wala na talagang maibigay sa inyo. Ayun yung isa sa mga naiisip ko na kaya kasi kung meron naman sapat na pera at alam naman nilang kasi di ba bukang bibig nila katulad nga kahapon nung nabarag sila ni Cardeme. Bukang bibig nila, mahal nila yung bayan. O bakit? Saan ba gagamitin yung OBP na yan? Yung OBP budget? Sa mga taong bayan din naman. So kung mahal nila bayan, naisip nila na tao rin or mga kababayan din nilang may kinabang dyan. Kasi sa kanila, hindi nila nararamdaman yun eh. Lalong-lalo na dyan sa mga buhayang yan. Hindi nila nararamdaman yun kasi unang-una, isang lugar lang naman hawak nila. Hindi katulad ng Office of the Vice President, buong Pilipinas. Kaya hindi nila nararamdaman yun. Hindi nila dama yun kasi una si Abante, tingnan mo, ilang termino na pala ang upo niyan sa Kongreso, sa pagiging congressman. Tanging Abante Bridge lang ang nagagawa. Yun ang sabi ng mga taga sa kanila, di umano Oo, yun yung sabi ng mga taga sa kanila. Manin natin kung ano pa yung mga nagagawa ni Bishop Demon dun. Bishop Demon. OVP. Ngunit tiniyak naman. Dito tayo sa kabilang video. Ito na yun. Ito yung mga yung interview kay BP Sara. Dito tayo. Ano to? Ayan, yung hearing. So, play natin. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang
accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Is there an issue sa Senate dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget delegation? So, yun po, mga tanungan Boses pa ni Risa antivirus Nandun ako sa plenary. Sa plenary. Yes. Hindi na kami umatenda doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. Is there any dito ba yung hoping ma'am na mabutate kayo? Of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron din mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget. Tama naman yun Katulad lang na neto may explain ako sa inyo. Ito hindi porke taga-tagig ako kinakampihan ko. Nakatulad lang nung kay Cayetano. O yan kay Cayetano. Yung 10,000, yung 10,000 na ipinangako niya. Yun kasi, ganito kasi nangyari. Sa totoo lang, ilang beses na namin na-explain to. Yung kay Cayetano, pinangako niya yun sa taong bayan. Akala niya naman kasi, aaprubahan ng Office of the President yun. Kaso yung nangyari kasi doon, ang pangit lang siguro sa ginawa ni Cayetano, masyado siya nagtiwala kay Marcos. Kaya yun, nakapagbitaw siya ng isang salita at nangako siya sa taong bayan na may tigta 10,000, ganyan. So ang mali kasi doon, bago kasi mabigyan ng budget ang isang senador, ay dadaan muna yan, unang-una sa Office of the President. Ngayon, titignan ng Office of the President kung karapat dapat mong bigyan to, pipirmahan niya yun. Ngayon, pag-uusapan naman yan dadaan naman yan sa mga mabababa. Ang pagkakalam ko, una ata sa mga mabababa, ay hindi pala. Mas una ata sa Office of the President. So ngayon, yung kay Cayetano, hindi yun pinirmahan ni Marcos or hindi sa madaling salita, hindi siya binigyan. Kaya nga, tama naman yung sinasabi nito ni BP Sara. Paano kami gagalaw? Paano kami makakapag ng aming proyekto kung wala namang ibinibigay sa amin na pondo? Ganun yun Bibigyan gusto mong gumawa ng mga proyekto, wala namang binibigay siya na pondo. Lalo na yan, sila Bongo, si Bato, si Senator Robin. Kasi sinasabi niyo, walang nagagawa naman si Senator Robin. Walang nagagawa si Senator Bato. Walang nagagawa si Senator Bongo. Si Senator Bongo, ang dami alam nyo naman yan, simulat sa pool, talagang pagtulong ang ginagampanin yan. So yung mga iba kasi naghahanap ng mga projects. So hindi naman kasi ang Senate Kaso ang mga batas ang ipinapasa niyan ng mga yan. At paano nga, kung halimbawa man na may ganun nga sila, paano nga sila makakapagpatayo ng project kung wala naman silang pondo? Katulad nito, ito nga, Vice President, ginigipit pa Yung mga senator pa kaya, di ba? Di isipin nyo maigi yung mga banateros. Kung si Vice President nga, kung gipitin nila wagas, what if pa yung mga senador? Alam naman nilang di nila kaalyado. Malaking bagay pala na balik, ma'am. Malaking bagay po sa OVP na nabalik po yung budget niyo. Or mababalik. Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung pinapias na pondo ng OVP? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. So open kay ma'am. Yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung maibalik. O po kailangan. Po ba dapat? Wala na akong wish
sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, they have the power of the purse. So kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron man maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan po ba ng trabaho sa OVP namin? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So, meron talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero, How many are you looking at, ma'am? approximate lang ito sa akin na 200 kasi hindi ko na maalala. Grabe, 200. Kawawa naman. Ba't ako napindot yung tawa? 200 na empleyado mawawalan ng trabaho sa OBP. Kawawa naman, no? Ganyan, no? Yan ba yung sinasabi ng mga congressman na, na makabayan sila? Na ultimong yung kapwa nila mga Pilipino, hindi nila kaya respeto, eh. Yung exact number, 200 contract of service personnel. Sa mga satellite offices. Karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng Kawawa. National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng i-close yung ibang satellite offices, ma'am, kung hindi na ibabalik yung budget. Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GA. But how will it affect, ma'am? Anong ginagawa ng satellite offices? How will it affect kung may magkakaroon ng closure? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pagtapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit ng budget at i-implement ng project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap ng budget at mag-implement ng project. Would you care to comment about President Duterte po na kumaharap kayo sa investigasyon ng Kamara? Wala, hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you intend to watch, ma'am, after? We'll see. Di maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. What was your take, ma'am, na hindi ka attended na Quadcom? Well, ang pag-attend naman sa hearing tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President as a personal decision talaga ng tao na inimbita. No? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung... Kaso bobo lang yung mga congressman kaya hindi nila maintindihan. Sorry. Hindi kasi ito naging big deal kasi sa mga naging big deal sa Quadcom yung hindi pagdalo ng mga official or officer, kung ano man tawag doon. Official ng OBP, ng Office of the Vice President. So ginawang big deal ng mga buhaya yun. So parang hindi daw sila nirespeto. Sino mo magre-respeto siya? Parang hindi daw sila nirespeto dun sa nangyaring yun. So ayun nga ito nga in-explain ni BP Sara na kung gusto naman nila na mas unahin nila yung trabaho nila, pwede naman. At kung unahin nila yung... Kasi sa hearing nga naman, una-una, paulit-ulit lang.
Paulit-ulit lang yung sinasabi, paulit-ulit lang yung tinatanong. So mas para sa akin bilang isa akong government employee, mas unahin ko yung trabaho ko kaysa dumalo dyan sa hearing na yan. Kasi una-una, dadalo ko sa hearing, yun pala itatanong at sagutin lang din ng paulit-ulit at hindi rin naman tatanggapin yung sagot mo, di bali na lang. Ganun lang kadali yun eh. No, ewan ko ba, wala. Kaya nga minsan napagtatanto ko yung sinasabi ni Pulong Duterte na may bayad kada hearing. Parang totoo nga eh. Kasi parang atat-natat sila sa hearing tapos paulit-ulit lang yung katanungan. O ngayon, katulad kahapon, nag-hearing. Kasama nila si PRRD, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O asan yung 20,000 question ni Dan Fernandez? O ba't hindi natupad? Yun eh. Alam nyo, kaya nga minsan napagtatanto na lang natin na baka yung biro ni Pulong Duterte na may bayad kada hearing, baka nga totoo yun. Ay nako. Hindi na natin tapusin to at masyado na tayong mahaba, no? So ano po mga kabanateros, mga kabiyayang, may kukomento nyo sa mga napanood nyo at sa mga sinabi ni BP Sara mapatungkol sa hearing ng kanyang ama doon sa Quadcom. So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin yung join button at super thanks dyan, yung pag-share at pag-like nyo sa aming mga video ay napakalaking tulong po niyan. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Hindi ka natamaan yung monitor. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.